Ano ang ginawa mga sangkay ng mga DDS sa anak ni Kim Atienza? Sila ba ang dahilan kung bakit pumanaw ito? Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Pag-usapan lamang po natin ang isang nakakalungkot na topic ngayon, no? Tungkol po sa anak ni Kim Atienza. Unang-una, gusto ko munang makiramay at ako po ay nalulungkot sa nangyari sa anak ni Kim Atienza at nakikiramay sa kanilang pamilya at naway ang comfort ng ating Panginoong Diyos ay dumating sa kanilang pamilya at maramdaman po nila, no? Kasi hindi po biro mawala ng isang kapamilya. Ngayon kasi napag-uusapan, ano ba talaga ang nangyari sa anak ni Kim Atienza? May kinalaman ba dito ang mga DDS? Well, ngayon magugulat kayo sa mga maririnig ninyo. Talagang nakakapangilabot ang ginawa na to mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, sa ating YouTube channel, tayo po ay 1.57 million subscribers na. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Huwag nyo pong kailimutan. Ngayon, mga sangkay. Ito kasi. Ito yung anak ni Kim Atienza. Again, nakikirami kami sa pamilya ni Kuya Kim. Eman Atienza, 2006 to 2025. Ngayon, mga sangkay, sobrang nakakagulat itong tragedy na sa kabila po ng pagpanaw ng ating kababayan na anak ni Kim Atienza, may ginagawa po sila ngayong bullying. Iniinsulto nila ang taong ito, which is, guys, nakakakilabot. At mayroon pa pong mga sangkay, mayroon pa pong kumakalat na issue na ang dahilan pala kung bakit, ang hirap banggitin ng salita kung bakit itong anak ni Kim Atienza ay humantong sa pagpanaw. Alam niyo na siguro ang ibig sabihin ko, mga sangkay. Dahil po sa mga DDS. May mga ebidensya po talaga. So ngayon, mga sangkay, hindi ko alam anong gagawin nila, Kuya Kim. Magreklamo ba sila or what? Sabi nga nang nag-post, in a moment like this, words often fall short. The Atienza family deserves nothing but respect. Space and compassion. Ito, sakit yan nawala yung anak nila, mga sangkay. And yet, ito sa kabila daw po ng trahedyang ito, may mga DDS vloggers, influencers, na minamak, iniinsulto si Eman. Instead of showing sympathy. Grabe, no? Instead na magpakita ng simpatya, iniinsulto. Claiming na ang nangyari daw po kay Eman ay isa pong karma. You see, mga sangkay, imbis na makiramay, no, sila pa mismo ang gumagawa ng kalukuan. Wala na to Wala na tong, paano pa niya ipagtatanggol yung sarili niya? Wala nang ano to Dapat nanahimik na lang sila kung ano man ang, kasi pagdating sa politika, ano talaga yan? Lahat tayo may opinion ano magagawa natin kung yun ang opinion niya? 'Di ba? Ngayon, mga sangkay, ito. Kagaya po nitong vlogger na to, ay itong influencer. Pakinggan po ninyo. Ang buhay talaga weather lang. Ito yung mga panahon na sobrang saya ni ate girl na nasa ICC sa The Hague. Binalikan nila yung video ni yung anak ni Kuya Kim. Pero RD, oh well, ang buhay talaga weather lang. Ate girl, I hope na kung gaano kakasaya noong dinala sa ICC, sa The Hague, Spare RD, sana ganun ka din kasaya ngayon na nasa heaven ka na. May you rest in peace, ate. Grabe. 'Di ba? Nakangiti pa po.
You see, kung sino man ang taong to, ibang klase ka, ate. Napakalupit mo. Napakalupit. Guys, kayang-kaya niyang ngitian yung pumanaw na nang iinsulto. Ito ang reason, guys, kung bakit hindi ko kayang makisama. I mean, gumaya sa mga ginagawa ng mga toxic DDS. Kasi iba po talaga yung attitude nila. Parang nagkaroon ng pag-change. No? Kasi dati, itong mga ito, yung mga humble. Diba? Dati itong mga ito, hindi po tulad ng mga dilawan. Pero ngayon, baliktad na. Kung anong ginawa ng mga dilawan noon, ginagawa na rin po nila ngayon. Ganyan po, mga sangkay kapangit. Ngayon, ito pa. Tingnan po ninyo mga sangkay. Ang reason daw po ng pagpanaw, actually, gets yun na siguro kung bakit siya pumanaw, guys. Pero ito for the past month or two, I've been debating a break. I remember why I started TikTok. To be authentic and proud, I find myself become less proud. Kasi ito mga sangkay, kung napanood nyo, yung interview sa kanya sa Tony Talks, doon nyo malalaman yung trauma niya sa buhay. Simulang pagkabata niya. So, mayroon pong mental issue dito. Itong anak ni Kuya Kim, kami po ay nakikiramay. No? You know, so today I finally decided to deactivate my account. I'm not sure when I'll come back. Maybe in a few days, maybe a few months, just until I can recollect my thoughts, reset my values, and clear my head. Kasi nga po mga sanggay, madali po siya maapektuhan sa mga, pag ang tao may issue pagdating sa mental health, guys, hindi po biro yun. Hindi po biro ang humarap sa ganong klaseng problema. Ngayon, mga sangkay, nag-deactivate, then kailangan niya ng reset daw, sabi niya. Ngayon, eto mababasa po ninyo mga sangkay. Yeah, hi, some of you guys message me asking where my TikTok account is, etc., etc. I started posting on TikTok last year. And then, mga sangkay, eto. That being said, it's becoming increasingly hard, ganyan-ganyan. The past few months, sabi dito, don't get me wrong. I can handle hate. Kasi grabe yung hate na pinapakita sa kanya ng mga DDS. No? Grabe, ang lala po talaga mga sangkay. As in, sobrang-sobra na. At kapag meron kang problema pagdating sa mental health, talagang mauubos ka. At ito ang problema niya, mga sangkay, na ang mga DDS, inano yun, ginrab yung opportunity para talagang masira ang buhay ni Eman. Then, sabi ni Eman dito, I can handle hate. I've been gotten death. Ito, mga sangkay, nagkakaroon daw po siya ng mga banta mula po sa mga DDS every day. May mga banta every day. So, ito pa lang mga sangkay, pinapatunayan na, kasi may maraming video gaya na ito. Saan ba yun? Ito, mga sangkay, diba? DDS vlogger is under fire online after netizens revisited his previous remarks criticizing TV host Kim Atienza, etc. Mga sangkay. Dito, ang dami pong sinasabi. Ngayon, nakakatakot to. Ito pa, mga sangkay. Tingnan nyo kung paano umatake yung mga DDS. Shut up! Ano ngayon kung... Yan, basahin nyo na lang. Bakit hawak ba ng mga DDS buhay niya? Mahina pa lang nilalang yang anak ni Kim. Tapos sa mga DDS mo isisisi. Di ba mga sangkay? Binubuli nila. Pambihira. Tapos nagbanta pa po. Ito, gawain po talaga nila. Base sa location mo, buti malapit ka lang at ipapatikim ko sa iyo kung ano ang kaya ng isang DDS. You see? Sabi nang nag-post, not to make this about me, but what happened to Eman proves the point. I actually received a threat, and this is just one of them.
Ako mga sangkay kasi sanay na po ako sa ganyan. Sanay na po ako sa mga ganitong klaseng gawain ng mga antay. So, hindi na ako tinatablan dyan. Pero mga sangkay, may iba po talaga. Yung may mga mental health issue. Mabilis po matrauma, mabilis po matakot, mga sangkay. At kung ano sasabihin sa kanilang ibang tao, parang pumapasok sa kanilang buong pagkatao na humahantong po sa maling desisyon na dadating sa punto na sila ay sasakabilang buhay. And isa po ito sa halimbawa, mga sangkay, paano umatake itong mga DDS. At binisita ko itong John Mark Ronolo. Ito, pakita ko po sa inyo, mga sangkay. John Mark. Ito. Binisita ko po ito, mga sangkay, yung account niya. May mga ano siya. Sana andito pa, hindi pa nag-deactivate. Kasi nakita ko yun eh. May mga ano siya, mga sangkay, may mga post na hindi talaga. Ito yun. Ito yun, guys. Binago lang niya yung profile picture niya. Siguro para hindi siya, anuhin. And pa yung mga komento niya, mga sangkay. Ito yung mga post na talagang DDS. Ngayon, meron siyang, ewan ko kung andito pa. Try natin. Ito, may story siya. Tingnan nyo. Di ba gawain nyo mang bully ng di nyo kakulay tapos sinisisi daw sa kanila. Ito, nagre-reason out po sila. Na, kumbaga ito, the minorities are attacking me, kakasondra nila ako. Like, paki ko sa inyo, go lang, I'm waiting here lang, sabi niya. So, ganyan po, mga sangkay, ang atake nitong mga to. Nakakakilabot lang kasi pambihira, hindi biro. Ito masasabi ko lang, hindi po biro ang humarap sa isang mental health issue. Kasi akala po nila, mga sangkay, napakadali ng laban na yan, napakahirap po niyan. Sobrang hirap po niyan. Hindi po, marami nga pong nagkomento dyan, mga sangkay, hindi po madali ang laban na yan. Na dahil po sa ganong klaseng, akala nila, madali lang ang magkaroon po ng problema pagdating po sa mental health. Marami ngayon, 'di ba, sa Korea, Japan. Yan din po ang problema nila, mga sangkay. Then umahantong sa punto na ito ang ginagawa nila. Ayan. Yan ang kanilang ginagawa. So nakakalungkot lang kasi itong mga DDS, para po silang walang mga puso. Yung tipong nakita na nila ang nangyari, hindi na makakaganti yun, hindi na makakapagsalita, hindi na makakapagsabi na hindi totoo yan, hindi ako yan, pero nakakayak lang kasi wala pa silang mga puso. Just imagine, because of politics, ginadamay na po nila kahit po, di baling may pumanaw, ang importante maipagtanggol lang nila yung kanilang sinasabing Panginoon. Diyos na nila si PRRD. Nakakapangilabot, mga sangkay. Iba yung effect sa mga taong may mental health problem na binubuli. Kasi yun ang ginawa nila kay Eman eh. Kaya nga, ang tanong dito, sila ba ang salarin kung bakit humantong sa ganong klaseng desisyon ang anak ni Kuya Kim Atienza? Sila ba ang salarin? Kung tatanungin, posible. 'Di ba? Posible. Kasi, just imagine, kung ano-anong sasabihin nila, babantaan pa nila yung tao. Ngayon, mga sangkay, ayun na, ang nangyari. So, kami po ay iniikiramay kay Kuya Kim, and I hope sa mga kababayan po natin, huwag po natin gagayahin yung mga DDS. Wag na wag po. Ang kultura na yan, ang attitude na yan, hindi po pwede sa isang Pilipino. Kaya na natin sila kung ganun sila eh. Wala na tayong magagawa dyan. Pambihira. Nakakilabot yung kanilang ginagawa. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sanggay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.